Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Ethics Complaint versus Hontiveros. A group of lawyers led by Pastor Apollo Quiboloy's legal counsel, Attorney Ferdinand Topacio, is set to file an ethics complaint against Senator Risa Hontiveros for allegedly bribing witnesses in a Senate probe on Kingdom of Jesus Christ, KOJC. In a statement, Topacio said that the complaint will be lodged tomorrow, August 28, 2025, before the Senate. When asked about the specifics of the complaints, Topacio did not divulge anything, but it can be remembered that he called out Hontiveros for the alleged pattern of bribing and manipulating witnesses. This came after the recent recantation of a witness, Michael Maurilio, who accused Hontiveros office of paying him to testify and inserting false details into his affidavit. Maurilio came forward as a witness in the Senate probe by Hontiveros, exposing alleged abuses by Quiboloy and asserting that he witnessed armed Duterte family members at Quiboloy's Glory Mountain compound. Meanwhile, Hontiveros has strongly denied the allegations and showed various refutation of Maurilio's various claims on her official Facebook page. Ito na. Totohanan na ito. Bukas na, no? Una kong tanong is, sino ba ang chairman sa Ethics Committee sa Senate? Hindi ko na na-monitor. Kasi nung una, na-fill upan na yung mga chairman ng different committees. Parang nagreklamo. Hindi naman nagreklamo. Nag-request pala sina Attorney Topacio na kung pwede ma-fill upan na. Makapili na sila kung sino ang chairman sa Ethics Committee. So that was mga 2 weeks ago na o mag 3 weeks na. Magwa 1 month na pala. Baka ngayon meron na. Kasi kung magsasampa na bukas, ibig sabihin meron ng chairman ng Ethics Committee. Okay. So, I believe kung sino man ang chairman, aaksyonan ito. Lalo na kung ang napiling chairman, mga members, yung Duterte Black. Patay na. Pag imbestigan ka ng Ethics Committee, di mabigat yan. Kung anong desisyon, pwede kang patawan ng parusa ng Ethics Committee. Pwede kang isuspende. So, ang tanong, nasaan na si Karine or Maurilio? Maurilio, nasaan na kaya ngayon? Kasi sinampahan siya ng kaso eh. So, nagtago na ba? Wala nang balita sa kanya. But I believe, pag nagkailangan, baka ito, pag matuloy ang investigasyon ng Ethics Committee, baka biglang lalabas yan si Michael Maurilio. Yan, opinion ko lang yan. And then, kumusta naman kaya yung isinampang kaso ni Senator Hontiveros, yung cyber libel against ito, si Attorney Topacio ang sinampa niya. Plus mga vloggers. Wala na akong balita tungkol nito sa naisampang kaso. Okay, magbasa nga tayo sa mga comments. Kaya,
Joner Soriano. Gigi Berta, at least may ginawa lawyer kaysa wala, mahal kaya bayad. Alexandro Saile, oh talaga ba gasolitong mukhang Richard Lumandas ipipilit ni Gasol? Sino bang Gasol? Yan dapat. Chinita Charlotte, yang lantarang suhulan at panluloko pero milyon ang pondo nasa Senado nakaupo. De Guzman Brenda, Damian Girl, hanggang saan kaya ang... Okay, so ito. Ano kaya ang response ni Senator Hontiveros nito? Sigurado, magpapahayag yan na pag may isang pabukas, hihintayin natin na panggigipit siguro ang response niya. Inigipit nyo lang ako. Handa akong harapin ang mga aligasyon. So, sige, magkaalaman na. Ang maganda dyan, yung mag-face-to-face si Karine at saka si Senator Hontiveros. Diyan na natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling sa kanilang dalawa. Okay, punta naman tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung request ng US government na extradite siya, pabor si Senator Hontiveros na pwede siyang ipadala doon. Sabi naman ng DOJ, hindi pwede dahil ongoing pa ang hearing sa kaso dito. Dapat tapusin muna ang mga kaso dito bago payagan si Pastor Kibuloy na extradite sa US. So, to me, para sa akin, tapusin muna ang kaso dito. Bakit mag-apura nga dalhin sa US? So, para once and for all, malaman na natin kung as of now, presumed innocent pa rin si Pastor Kibuloy hanggat walang conviction galing sa korte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa Ginoo kay nakatulong. Salamat kayo sa Ginoo. O si Lolo ang matagaan og yero nga mag-atop siyang balay. Kay nakatulong ko. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga busok na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit ang mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit ng yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila yero, mag-atop sila karon. So mo ni ang ilang atupan. Na ilang tulgananan kay ulanan na sila kung kuan sila, kung mabasa sila ulan, kung mag-ulan. Mo ni ang ilang atupan nga ilang balay. Saan pa sabok? Sige nato si Lolo o si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop. Managid Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kay na managid og taod ang yero. Inulubog na. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa inyong masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay? Salamat sa Ginoo nga natabangan kami. Ulanan. Oo. So pila na imong edad tay?
63. Si nanay, 66. so namoy anak. Naa. So tanan na namin nyo. Tanan na. So pila ka tuig ni ang inyong balay nay nga nainato na nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige. At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, salamat po.